Masayang araw, mga ka-PL. Naduwag, umurong ang yagbols ng mga taga-kamara, mga kababayan, dito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa magiging desisyon ng Senado. Inawat po nila ang Senado, mga kababayan. Kasi alam po nito mga buaya na hindi po kaparehas ng desisyon nila ang magiging desisyon ng Senado. Kasi ang Senado po, no, ibinunyag na po ni Jinggoy Estrada, aniya, 19 hanggang 20 na mga senador ibabasura ang impeachment kay BP Sara. Samantalang itong mga buaya, lahat sila ipa-impeach si Inday. O ito po ang balita, mga kababayan. Patunay na tila naduwag, umurong ang yagbols. Kaya, teka lang, Senado, awat muna. Kasi daw, mga kababayan, magmo-motion, reconsideration daw po sila. Sa Korte Suprema, kasi nga mismong ang Korte Suprema binasura na din yung impeachment ni Inday mag-aapila di umano sila ng motion. Ito po ang balita. Kamara, inawat Senado sa botohan ng Sara impeachment. Relax lang, Senado. Magmo-motion pa kami. Awat muna at hahabol pa kami sa huling larga. Kahit pa kayo ay magmosyon, mababasura din naman yan, mga buaya. Iginiit ng Kamara de Representantes sa Senado na masyado pang maaga para pagbotohan ang pagbasura sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Iginiit ng Kamara na masyado pang maaga. Relax lang po. At malay namin, baka kami pagbigyan ng SC itong aming motion. Nananaginip kayo ng gising, mga buhaya. Hindi nyo na iginalang ang desisyon ng Korte Suprema. Kataas-taas ang hukuman yan. Nasaan ba utak ninyo? Nasa talampakan? Kapag kapabor sa inyo ang desisyon ng Korte Suprema, wala kayong imik. Tuwang-tuwa kayong mga buhaya kayo. Dahil hindi pumabor sa inyo, nagpupumilit kayo talaga na matuloy o wag mabasura ang impeachment ni Inday Sara. Kaya mahirap sa inyo Masyado kayong one-sided. No? Merong unang malinaw na desisyon galing pa sa SC, ayaw nyo pang tanggapin. Kinukulit ba kayo ng amo nyo? May panibagong suhol ba? Para kayo mag-apela ng motion for reconsideration? Pinipilit ba talaga kayo? Takot na takot ba talaga yung amo ninyo na magkaroon siya ng matinding katapat sa 2028 sa pagka-pangulo? No. Duwag yung amo nyo. Ayaw lumaban ng patas. Ayon kay House spokesperson Attorney Princess Abante, magsasampa ng motion for reconsideration ang Kamara sa Supreme Court o SC kaugnay ng binasurang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya dapat hintayin ng Senado ang pinal na desisyon sa isyu. Sus ko naman, mga madam at sir dyan sa Kamara, kung ano man po ang naging desisyon ng Korte Suprema, yun na ho yun. Hindi na ho yun mababago. Kasi kapag pinagbigyan po nila ang inyong motion,
lumalabas na wala silang isang salita. Nasusuhulan sila. O baka naman natatakot sila. Igalang po naman sana ninyo ang desisyon ng Korte Suprema. Mukha ninyo, mga taga-kamara. Sheer prudence dictates that the Senate allow the Supreme Court to hear the House in its motion for reconsideration, giit ni Abante, mga kababayan. Sa bagay, si Abante, puro lang naman yung ganyan, mga kababayan. No? Parang, hindi man po ito yata nakakaintindi ng batas. Parang lang. Kasi, kung talagang matalino itong attorney, igagalang niya ang naging desisyon ng Korte Suprema. Mayroon pang hanggang Agosto 11, 2025 ang Kamara para maghain ng motion for reconsideration sa desisyon ng ICC noong Hulyo 25 kung saan binasura ng Korte ang ika-4 na impeachment complaint kay Duterte dahil sa patakaran ng 1-year ban. So, dali-dalian yung kilos nyo. Bukas, Lunes, 4 ngayon. O di lakad kayo, mag-file na kaagad kayo ng motion for reconsideration. At mag-aantabay na lang ang Senado kung ano ang magiging desisyon uli ng Korte Suprema. Kapag binasura uli ng Korte Suprema yung inyong MR, tama na Sipir na bibig ninyo tumahimik na kayo. Okay? Para tuluyan ng mabasura ang impeachment kay Inday Sara. Ang kukulit ninyo. Hindi kayo makaintindi. Any premature action such as a Senate vote effectively abandoning the impeachment trial may be interpreted as a disregard of due process. Allah, grabe. What it may be construed as a political shortcut that undermines the constitutional rules of the House. Saad ni Abante pa rin, mga kababayan. Ito pa. Nauna rito, sinabi ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na posibleng pagbotohan sa susunod na linggo ang pagbasura sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Diyan ho sila ngayon nangangamba. Kasi naman, si Jinggoy, parang tinakot pa itong mga taga-kamara. Hala kayo, yari kayo. Sa susunod na linggo, pagbobotohan na ng Senado, ang impeachment complaint laban kay VP Inday Sara at 19 hanggang 20 senador ang magbabasura nito. Kaya ngayon, ang Kamara, mga kababayan, natataranta na. Hindi na nila alam kung ano gagawin nila. Kaya nagkukumahog sila ngayon na magmosyon, mga kababayan. Inawat mo na sandali, natakot, naduwag. Sandali, wag muna. Magmomosyon pa kami. Wala nang magagawa yung motion ninyo. Baka sa Lunes nga, bukas, Linggo ngayon Baka bukas nga, wala kayong magagawa kapag sinimulan na ng Senado ang pagbasura sa impeachment sa pangalawang Pangulo dahil ang Senado tumatalima sa kung anuman ang naging desisyon ng Korte Suprema. Mga tanga! At wala na kayong magagawa. Baka hindi na makahabol yung inyong motion. Tapos ano na naman sasabihin ninyo? Kapag tuluyang, tawag nito, tuluyan ng pinagpatuloy ng Senado, ang
pagbasura sa impeachment kay BP Inday Sara, mag-iingay kayo sa kalsada. Wala na magagawa yan sa palagay ko. Parang mag-uunahan na lang ito, mga kababayan, itong Kamara at Senado. Yung Senado, kasi ang Senado ginagalang po yung desisyon ng Korte Suprema. So, yun na yun ang desisyon ng Korte Suprema. So, ang gagawin na lang ng Senado, sige tuloy tayo para maibasura na natin ng tuluyan ang impeachment kay Inday Sara. Itong Kamara naman, mga kababayan, magmamadali sila ngayon na magmosyon. Pupunta sila sa Korte Suprema para mag-apila sila ng motion for reconsideration. Paunahan na lang ito. Paunahan kasi siyempre, mag-aapila sila. Didesisyonan pa yan ng Korte Suprema yung kanilang motion. No? Pag-uusapan pa yan. No? Kung ano magiging desisyon, basura pa rin yan. Kasi naglabas na po ng unang desisyon ang SC na wala na. Totally, basura na talaga yung impeachment. Yung Senado naman, wala tuloy-tuloy na. Basura na, matik. Hindi na makakahabol yung motion. Palagay ko lang, mga kababayan. Naaawa ako dito sa mga taga-kamara. Grabe. Nautusan kasi ng gusto ni... Leyte. Nautusan eh. Ilaglag nyo! Dapat ma-impeach yan! Kasi mabigat na kalaban yan sa 2028! Sanay ako lumaban mag-isa, walang kalaban. Lumaban mag-isa, walang kalaban. Sanay ako kumandidato na walang kalaban. Di ba? Para siguradong panalo. Ano nangyari kay Ate Nene? Di ba? Ayaw ko nang may kalaban para ako panalo, ganon. Ungas! Kahit ma-impeach si BP Inday Sara, baka nakakalimutan mo, mayroon pang mga Duterte. Baka swertehin pa. Tumakbo itong si Baste ng presidente sa 2028, manalo pa. Baka nakakalimutan mo. Tamba. Na marami pang Duterte. Mayroon pa si Pulong. Pwede nga tumakbo si Marcoleta ang presidente. Kasi patas na mama ito. Hindi ito nababayaran kasi may prinsipyo ito. Maraming kaalyado ang mga Duterte na pwedeng humalili kay Inday, tumakbo sa pagka-presidente sa 2028 kung sakasakali na ma-impeachment ang pangalawang Pangulo. Tamba, marami ka pa rin makakalaban. Sigurado yan. At may nalaman ako, may pinapahinog ngayon ang Duterte, ang mga Duterte allies o mga kapartido ng ating Tatay Digong. May pinapahinog ngayon kasi reserba ito kung sakasakali nga na ma-impeach si BP Inday. Yun po ang magiging kandidato sa pagka-presidente sa 2028 para magkaroon po ng matino, magaling na pinuno ang ating bansa. Hindi lutang bangag. Ganon. Dagdag ko pa po itong isang balita, mga kababayan. Yung tungkol pa rin po sa controversial na flood control project, kung sino-sino itong mga nasa likod nitong palpak at may bahid korupsyon na mga proyekto ng flood control project. Sabi dito sa balita, bistado na daw ni Marcos kung sino itong mga elected official, mapa senador man o mapa tawag nito, mapa congressman man na tumiba-tiba dito sa mga flood control project na wala ho tayo makita kahit na anino. No? Ito ang sabi sa balita, PBBM, bistado mga tumiba sa flood control project. Bistado na niya. Hanggang dyan lang yan, mga kababayan.
hanggang bistado lang yan. Wala namang gagawing action ng mama na kasi weak man yan. Hindi man niya marunong yata magparusa itong mama na ito. Dapat ipakulong mo kung alam mo na pala kung sino, Marcos. O, bistado na ni Bongbong Marcos Jr. kung sino-sino ang tumiba sa mga proyekto ng gobyerno kabilang na ang mga palpak ng flood control project ayon kay Senador Erwin Tulfo. Kilala mo na pala bakit nag-ingay ka pa? Sana sinampahan mo na kaagad ng kaso para matigil na etong mga elected official, lalong-lalo na mga congressman na mapagsamantala sa kaban ng bayan. Kinukurap lang ang pondo, wala tayong nakikita ng mga proyekto. Huwag ka nang maraming satsat, Marcos. Sampahan mo na kaagad sila ng kaso. Puro ka naman kasi yabang Wala ka namang ginagawa Wala ka nang nagawa na proyekto. Wala ka pang ginagawang hakbang para makasuhan itong mga buwisit na ito. Lalaki ka, di ba? Lalaki ka man kaya. Matapang man kaya ang mga Marcos. Nasaan yung tapang mo? Ilabas mo ngayon ang tapang mo. Ngayon yan kailangan. Kalbanin mo yung mga lintek, mga kawatan ng mga elected official, mga congressman na tiba-tiba dito sa flood control project na puro corruption na lang. Ito sabi ni Erwin Tulfo. Balita ko po, kilala na po ni Pangulo. Kilala na po ni Pangulo yung tao na yon. I think may na-identify na po siya. Kaya nga po, hindi ko na lang mabanggit. Baka ayaw ko na po pangunahan ang public works. Ayaw ko na pangunahan ang investigasyon ng Malacanang, pero na-identify na nila paglalahad ni Tulfo sa interview sa DWIZ nitong Sabado. Na-identify na. Anong gagawin niya? Yun lang, hanggang ganun lang. Baka tawagan niya lang. Tigil mo na yan. Kasi mabait daw yan Tigil mo na yan. Puro kabait, wala kang tapang, walang silbi yan. Piste. Aniya, pinigil umano ni Pangulong Marcos ang paglabas ng pondo sa mga flood control project kabilang ang isang lalawigan sa Region 4B dahil bilyon-bilyon ang budget sa flood control, palagi pa rin binabaha. Region 4B po. Region 4B, lumobo yung mga island provinces po. Island ulit man ito ulit man magsalita itong si Rapitol, Erwin Tulfo parang mga itong inang Lenlen. Island provinces ayon sa senador na ang tinutukoy ay ang Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Isiniwalat din nitong may 35 miyembro ng Kamara de Representantes ang kongresista. Kaya kontratista, kaya napapanahon ang panukalang batas para ipagbawal sa mga kontrata ng gobyerno. Hindi lang ipagbawal, parusahan muna bago ipagbawal ang mga congressman na gumawa ng sariling katulad niyan, proyekto, flood control. Kasi ginagawang pagkakapirahan ng mga animal yan Ginagawa nilang gatasan yan bago ipagbawal, dapat lang talaga ipagbawal, parusahan muna itong mga nagkamal ng bilyon-bilyong salapi dyan sa flood control project dahil naiipit. Sino?
ang presidente natin na inuuto-uto lang. Di ba, mga kababayan? Gumanti ka, Marcos. Ikaw kasi ang sinisisi ngayon ng mga tao. Ikaw ang pinagbabalingan ng init ng ulo ng ating mga kababayan na nalulubog sa baha tuwing mayroong malalakas na ulan tulad ng bagyo. Ikaw ang sinisisi. Wala ka daw silbi, wala ka daw kwentang presidente, weak ka daw, inutil, at kung ano-ano pang mga paninira sa'yo dahil yung bahay nila inaabot hanggang bubong yung baha tuwing mayroong bagyo. Kasi ipinagmayabang mo na mayroong 5,500 flood control project, pero walang nakikita ang mga tao. Meron man palpak dahil binulsa ang pondo. So anong gagawin mo? Gumanti ka, gantihan mo yung mga kongresistang kontratista. Ipakulong mo muna yung mga buang na yan, tsaka kayo baguhin na wag na makialam etong mga buaya na congressman sa kung ano mang mga proyekto, kundi gumawa lang sila ng batas. Ganon. Ganyan ka sana mag-isip, Marcos. Ano? Kung sinasabi mong magaling kayo na presidente. Itinanggi naman ni Tulfo na may senador na kontratista rin. Gayon man, noong 2028, isang senador ang nabunyag na may construction firm at tumiba sa mga kontrata ng gobyerno. Kasabay nito, ibinunyag din ni Tulfo na isang undersecretary ng DPWH ang tinanggal sa trabaho dahil sa pakikipagsabuatan sa mga kontratista. Kaya nga po, narilib po yung isang yusek, yung pinakamayamang yusek sa buong mundo. Wika ni Tulfo. Sa ngayon, wala na yan sa Senado. Wala nang ganyan. Ang meron lang ganiring mga kontratista nasa House of Representative. Marami di umano ito sila, mga kababayan. Sana madaliin po ito ni Congressman Rodante Marcoleta at sana mapatawan talaga nila ng batas. Madaliin yung pag-iimbestiga dito, busisiin niyang maigi. Yung bang merong managot, mga kababayan, kasi ganito lang tayo ng ganito, imbestiga lang ng imbestiga. Kung meron mang napatunayan na talagang siya ang may sala, isa sa dyan sa mga kontratista na kongresista, hanggang ganyan lang, kaso lang, tapos mawawala din. Wala. Tatabunan din ng mga issue. No, mabasura yung kanyang kaso, ano pa man yan, ma-dismiss, patatawarin na lang. Walang saysay po. No? Dapat merong managot kasi ang taong bayan, tuwing merong malalakas na pag-ulan, bagyo man yan o hindi, no? Naghihirap po, lumulusong sa bahang napakarumi, yung iba nagkakasakit, may mga bata pa na nadadamay, may mga manggagawang hindi makapasok ng trabaho, gawa ng kanilang bahay, hanggang bubong na ang baha. Naghihirap, nagsasuffer ang ating mga kababayan. Bigyan ng leksyon, kasuhan, ikalaboso, para hindi na pamarisan. Ganon. Ganyan sana ang mangyayari kapag simula na ito ni Senator Marcoleta ang investigasyon sa mga kontratistang kongresista. At ikaw naman, Mr. President, huwag ka namang parang batang grade 1 na kukutusan lang, babatukan lang, wala ka nang imik. Ilabas mo yung tapang mo, kasuhan mo, ipakulong mo yung mga nagsamantala sa kabanang bayan dahil nadadamay ka. Ngayon, kung gusto mong makabawi, kahit alam naming malabo na, bumawi ka sa tao, kahit ipakulong mo man lang ng yung mga
kongresista na sangkot dyan. Yan na lang. Maganda yan. Kahit huwag ka nang gumawa ng mga proyekto, wala na kaming aasahan dahil malapit ka na magtapos dyan eh. 2 taon na lang eh. Oh, baka nga wala na eh kasi malapit na ang filing eh. Pagtungtong ng 2027, wala na. Diba? Kahit yan na lang ang gawin mo. Ipakulong mo yung mga buwisit na mga kongresista na yan. Yan na lang ang hiling namin sa'yo. Huwag ka nang huwag mo na ituloy yung build. Wala naman talagang nagawa. Puro ka lang naman butas, puro ka lang naman, puro ka lang, ang tawag nito? Groundbreaking. Wala naman na itatayo ng mga ospital, paliparan, mga kalsadang malalawak, mahahaba. Wala. Wala. Kahit nga swimming pool sa palasyo, wala ka nagawa. Yan na lang. Hiling namin sa'yo. Ilagay mo sa kulungan yung mga kongresista na mga kontratista. Okay? Sana pagbigyan mo ang tao. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.